Mula sa putik at buhangin, maingat na binuo ng mga kamay, hinulma ng panahon, at pinasa sa mga henerasyon. Ito po yung gamitin yung bato. Tinatapalan ko lang po. Flood control. Ang paggawa ng tradisyonal na gamit sa pagluluto ng bulakan, ating tutuklasin at susubukan. Oh, ano? Ganda! Pwede na rin magluto dito siguro. Joke! Parang ano eh. Ano ba itsura? Orinola? Di mukhang palayok eh. Tingnan mo naman to, oh. Laban, bes. Bibirit din sa mga hamon ang ating pangmalakasang bisita. Nakilala siya bilang Birit Beauty sa The Clash at sa pagganap sa iba't ibang teleserye sa Kapuso Network. Proud nga ako sa'yo eh. Kita mo, hindi kang bumabangon. Si Jennifer Maravilla. Ay, mali! Hindi nag-shoot! Para mas okay kapag mas marami. 3 points! Okay pala to eh. Ito pala yung pinakamadali eh. Parang hindi grilled pa tong ginagawa ko. Parang paso talaga to, tay. Ngayong gabi sa Pinasarap, mahaba man ang proseso, sa hapag pa rin ang diretsyo. Ang pinapagsis natin ngayon ay ang Pampanga River o Rio Grande de Pampanga. Ang Pampanga River ang isa sa pinakamakabang ilog sa buong Luzon. Importante ito sa ating kasaysayan kasi noon dito dumadaan yung lahat ng mga kalakal mula Luzon, papuntang Maynila at pabalik. Pero bukod dyan, importante rin ang Pampanga River kasi marami dito ang mga laman tubig, mga iba't ibang mga seafood at mga isda, ganyan. Pero dito sa Kalumpit, Bulacan, hindi lang mga seafood at isda kumuha nila sa Pampanga River. Kumuha rin sila dito ng buhangin kasi meron silang isang tradisyon dito ang paggawa ng palayok at ang sangkap o yung makinilap na ginagamit nila para sa palayok na kukuha nila sa ilog. Kukuha kami mula sa ilalim ng buhangin na pwedeng gamitin panggawa ng palayok. Sama ko dito si Kuya Nino, ang eksperto sa pagsasakit. Sa pagkuha ng buhangin sa ilalim ng ilog, gumagamit ang mga taga-kalumpit ng saki. Isang tila malaking sandok na gawa sa bakal. At ang aking pakay, makasampung saki ng buhangin. Okay. So itong uri ng buhangin na to, para kung mapapansin ninyo, very compact siya. I suppose, ito raw, sabi nila, ito raw yung pinaka-the best para sa paggawa ng palayok. Actually, buhangin siya, pero napakalagkit. Parang may pagkapuntit ang peg niya. So, ano yan? Paano? Tatalon lang? Ha? Hindi, okay na. Tatalon na lang ako, ha? Hindi na. Hindi mo mapalang po. Ang lamig! Ano ba naman itong tubig na to? Ang lamig! Uy, tinakatangay ako, kuya! May agos! So ito, pupunta sa ilalim, Apo. tapos Itutulak niyo po. itutulak ko. Ganyan? Apo. Ang konti na nakuha ko, parang kalahati lang. Dali lang. Teka! Nawala eh. Binabaon pa ng paa ko eh.
Kunin ko na ngayon. 1, 2, 3. Oh! Oh, diba? Oh, diba? So, ganun ang style na gagawin ko. Babaon ko muna ng paa ko. Tapos, saka ko kukunin. Pag nabaon na. Wah! Ang lakas ng agos eh. Dinadala ako ng agos. Kung titingnan sa ibabaw, mukhang kalmado lang ang tubig. Pero malakas ang agos sa ilalim. Ang sabi sa 10 saki, kaso lang, kada lusok ko parang kalahati lang. So, 20 saki pala ang gagawin ko. Sus, Marioso. Ang alam ko yung pinasarap, pagkuha ng pagkain eh. Bakit ngayon pati yung pagkuha ng paggawa ng pagkain, kukunin ko na rin. Wait lang po. Nawala! Nawala yung sakit! Tanda lang po kayo, matalim po yung akin. Matalim yun. Nawala! Ay, matalim? Oo, sa akin. Sa akin matalim yun. Dandan. Ito po. Ayan, yan, yan. Ang bilis kasi ng agos. May laman yan eh. Pero nawala na yun. Okay, so ito na yung nakuha naming mga buhangin na may halong putik. Gagawa na tayo ngayon ng palayok. Tapos kapag nakagawa na tayo ng palayok, siguro naman makakapagluto na tayo at makakakain na ako, di ba? Let's go! So ito na yung mga nakuha naming buhangin mula sa ilog. Ito ang magsisilbing pampatibay doon sa gagawing palayok. So ano ito? Butik po. Ito ay putik na galing naman saan? Sa bukid po. Galing sa bukid. Kasi usually yung palayok gawa siya sa clay. Pero kapag purong clay or putik lang ang ginamit natin, medyo hindi matibay. Apo. Oo, hindi matibay. So kailangan natin siyang haluan ng buhangin mula sa ilog. So, dito yun. Ang gagawin namin ngayon ni Nino ay hahaluin natin siya. Okay, so paano natin ito hahaluin ito? Ito po. Ilalagay lang ng gano'n. Apo. Marami? Lahat ito? Kalahati lang. 1/4 lang po siguro. Yan, tama na. Tama na yan. Apo, nadagdagan na. Tapos, Tatapakan po. tatapakan. Apo. Okay. Ang lamig ah. Tapos lalagyan ulit. Apo. Babalik tayo. Tapos po. Okay. So ang gusto nating consistency dito ay yung talagang parang putik na siya. Yung talagang hindi mo na nararamdaman sa paa mo yung grains, yung mga butil-butil ng buhangin. Talagang na-incorporate na siya ng gusto. Alagkit lang talaga siya, no? Apo. So, ito na ngayon yung na-mix natin. Pwede na ngayon itong imolde para maging palayok. Sa Barangay Gatbuka sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, itinuturing na ring alamat ang isa sa mga natitira at pinakamatandang gumagawa ng palayok sa kanilang lugar. Po si Carmelita Baluyot. 68 years na akong gumagawa ng palayok. Kung may makapagpapatunay ngang masarap ang pagkaing niluluto sa palayok, si Nanay Lita ang buhay na saksi rito. Yan po nung una po, palayok po ang ginagamit namin. Sa pagkain sa kanin, pagluto ng ulam, ginagamit po namin palayok. Masarap po yung luto sa palayok. Siyempre po, masaya naman po kung para libangan ko na rin po yan. Ako na lang po ang gumagawa ng palayok eh. Game! Ready na po ako para sa inyong palayok masterclass. So, baka pa lang po kayo? Gumagawa na po kayo ng palayok? 8 taon po. Ha? 8 taon. 8 taong gulang pa lang. Tumulong na ako sa magulang. Natuto kayo sa magulang. Simulan na ang paghulma. Gagawin na talagang palayok. Opo. Hindi ako magaling. Hala, bilog na talaga yung sa inyo? Ito po
po, ganito. Ganyan. Ganyan na yung sa Iiwan ko na inyo. lang po. Pagka Okay, sige po, na sige po. Gagawin ko lilipat po. ko na lang dyan. Ganyan na. Nabubutas po yung ilalim eh. Papalitan na lang. Grabe, simula pa lang parang bagsak na agad ang grado ko kay Nanay Lita. Oh, ano? Ganda! Ano, pwede na rin magluto dito siguro, joke. Parang ano eh. Ano ba itsura? Orinola? Ano ba? Palangga. Hindi mukhang ano eh, hindi mukhang palayok eh. Ah, ganun. Wow! Ayan po, ganyan. Ay, oh, wow! Oh, wow! Nagkaroon na siya ng ganun, oh, ng labi. Oh, panalo. Ang galing nyo. Ang galing nyo po. Eh, kasi 8 years old pa lang po kayo. Ginagawa nyo na po to eh. Ako, 8 minutes pa lang. Ano mo naman yung nagawa ko? Wow! Ang galing! Ganyan po. Ang galing! Panalo. Ito po ba mareremedyohan nyo pa po ba to? Nanay Lita, pa-rescue naman po ng palayok ko. Wow! Akalain mo. Diba? Yung itsura ng gawa ko kanina, gumanda na. Okay, gawin na po natin yung ano. Lagyan natin ng labi. Opo. Okay. Tama po. Opo. Tapos dito naman po. Medyo nilip. Ulit. Akin na po. Ulitin ko ulit dito. Hindi, bagya lang po, ganyan. Dito naman sa loob. Dito, ganyan. Pasok ninyo. Ay, meron po isang basahan dyan. Ah, wait lang po. Ayan, nahubog na ninyo. Humuhubog na ba? Opo. Ha? Parang hindi siya pantay ng konti, no? Ito, kay konti pang ganun, ano? Parang hindi pa tumaayos, ah. Parang hindi pantay, eh. Okay na! Okay na. Ang liit. Paghuhulma? Check! Kailangan lang muna itong patuyuin sa loob ng 24 oras. Hawak niyo yung bato. Ay, hawakan pala yung bato. Opo. Bubunin po natin ganun. Kapag tuyo na ang mga nahulmang palayok, ready na ito sa next step, ang pagpupukpok. Ba't sa kanya may sound? Sa akin wala. Hala, ay. Hanggang sa bubuin ko ito. Hala, nalagyan ng ano. Ginagawa ang pagpupukpok para mahulma sa hugis palayok ang mga molde. Bukod dito, mas magiging makinis din ang labas na bahagi ng palayok. Ito po yung gamitin yung bato. Ha? Ito yung gamitin yung bato. Tinatapalan ko lang po. Blood control. Nabutas na eh. Ano ba? Biglang nagkaroon ng ganun doon. Wait lang. Teka, Nanay Lita, parang ibang step na ata ang ginagawa nyo. Yung akin nabutas pa. So, dumikit yung bato eh! Teka pa, paano ba? Nabutas. Eh, kasi dumikit na yung bato. Dapat pala hindi nilalagyan ng bato. Paano na to? Teka, ayusin natin. Paano ba to? Bubuuhin natin ulit. Ha? Duct tape? Ay, meron pang dalawa. Baka may tape kayo diyan. Tape daw. Tape daw. Ano ba, Nay? Na ano na eh. Oh, ma'am, ito po. Wow! Ayan. Ano po talaga kasi to yung imbudo po kasi talaga yung ginawa ko.
At heto na ang aming nahulma at napukpok na mga palayok. Ang mga nahulmang palayok muling patutuyuin sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ang huling proseso, pagluluto sa pugon. Sa paraang ito, mas pinatitibay pa ang mga palayok. Pagkatapos ng mahaba at mabusising proseso, pwede nang gamitin sa kusina ang mga palayok. Kasama ko dito si Ate Dolores. Tuturuan kami magluto ng sinigang na hipon sa kamyas. Sa palayok, una munang palalambutin ang kamyas. At saka ito aahunin at dudurugin. Sunod na ilalagay sa palayok ang pechay, kamatis, sibuyas at siling haba. At saka ihahalo ang nadurog na kamyas at hipon. Titimplahan ito ng seasoning, asin at patis. At saka tatakpan at pakukuluin ng 10 minuto. Tingnan na po natin. Ayan na. Ang ganda na po. Eto na po. Luto na ang ating sinigang na hipon sa kamyas. Niluto sa palayok para mas masarap. Pwede nang lantakan ang sinigang na hipon sa kamyas na niluto sa palayok. Okay, tikman muna natin yung sabaw. Wow! May konting anghang ba? Ang sarap ng pagkakaasim niya. Nalalasahan mo pa yung fruity flavor ng kamyas. Perfect. Panalo. Champion. Pero bukod sa sinigang na hipon sa kamyas, may iba pa raw luto sa palayok ang mga taga-Kalumpit, Bulacan. Matitikman natin yan mamaya. Di kalayuan sa bayan ng Kalumpit, may isang matandang paggawari ng lutuan ang ating dadayuhin. Yan ang clay grill pot ng San Rafael, Bulacan. At para subukan ang paggawa nito, sasamahan tayo ng sparkle artist na nakilala bilang Birit Beauty sa singing competition na The Clash. Handa ng bumirit si Jennifer Maravilla. Ayan, so kasama natin ngayon si Tatay Lito. Kailangan ko po ng tulong nyo. Tayo po ay gagawa ngayon ng grilled pot. Tama po ba? Opo. Ayan. Tatay Lito, paano po ba ito? Ang unang step sa paggawa ng grill pot, pagkuha ng lupa. Jennifer, handa ka na ba? Pero di ba hindi naman po lahat ng lugar sa Pilipinas parang ganito po yung lupa? Hindi naman po. Sige po, antay ko po muna na mawasak ang mga bato. Maging pino. Gano'ng kapino gusto nyo guys? Parang asukal ba to? Hindi nyo naman sinabi, masusubok pala yung mga biceps ko dito. Sana pala nagbuhat ako kahapon. Sana tama itong paghuhukay ko, ano? Ayun, ang pino yung nasa ilalim. Change role naman kayo ni Tatay Lito. Pa-experience na puro patibag nito. Kasi parang kayo niyo pa ako ginagalit. Ayaw nyo patibag sa akin. Okay. So I guess tara na. Gumawa na tayo ng kasya na to pang drum. Hindi na to pang drum. Let's go. Kailangan munang ibabad sa tubig ang lupa sa loob ng isang araw. Sa paraang ito kasi lalambot at maaalis ang mga bato at iba pang bagay na nasama sa lupa. Kapag malambot na ang lupa, sunod itong ipapadaan sa makina para mas mapino pa. Para masaya siyang itry. Advantage dito pag nagbabasketball ka. Tama ba yun? Ah! So pag medyo masama pala yung loob mo, pwede to, no? Ay! Mali! Hindi nag-shoot! Para mas okay kapag mas marami. 3 points! Okay pala to eh. Ito pala yung pinakamadali. 3
3 beses kailangang idaan ang mga putik sa makina. Kailangan kasing makuha ang tamang lambot ng putik para sa paghuhulma. And si Tatay Junior po ay isa sa mga pinakamatanda na, or isa po sa mga una, tama po ba? Na gumagawa po ng grilled pot dito po sa San Rafael, Bulacan. Then, ipapatong na natin. Iba't ibang klaseng grill pot ang ginagawa dito sa San Rafael. Ang presyo ng kanilang grill pot depende rin sa laki. So ito po, since expert na ako, wow, kala mo naman talaga. Ang gagawin po namin ay yung pinakamaliit sa mapagbebentahan po nito. Pasensya na. Alam niyo, medyo nakakapayat siya talaga. Kasi medyo nakakapagod din siyang gawin. Yung mga muscles ko talaga nasubukan talaga siya today. Parang paso talaga to, Tay. Parang taniman ng puto ng miracle fruit. Parang hindi talaga pang grilled pot to. Guys, parang bulkan daw. Salamat sa feedback. Again, mga kapuso, wag po tayong makakalimot. Ang pinaka-main goal po at agenda po natin today ay magluto at mag-ihaw. So, nasa paggawa pa lang po tayo ng grilled pot. I think mga 2027 ready na po akong mag-ihaw. Maraming salamat, pinasarap, naka-leg workout na tayo. Makalipas ang ilang minuto, sumakses kaya si Jennifer sa paggawa ng grill pot? So mga kapuso, ito na po ang ating grilled pot. Ang grill pot na ginawa ni Jennifer kailangan munang patuyuin ng 1 linggo. At saka iluluto sa pugon. After a week pa talaga siya daw isasalang sa pugon or bago siya i-firing, bago matapos itong para mabuo sa isa talagang grilled pot. Matapos ang mahabang proseso, pwede ka nang kumain. Ihaw time na! Gamit ang clay grill pot, una munang iihawin ang laman at atay ng baboy. Kapag luto na, hihiwain ito sa mas maliliit na piraso. Sa isang bowl, paghahaluin ang inihaw na laman at atay ng baboy. Luya, sibuyas, calamansi juice at seasoning. Sunod ay hahalo ang siling haba, mayonnaise, at siling pula. Huli itong bubudburan ng dahon ng sibuyas. Handa nang ihain ang version ng dinakdakan ng San Rafael, Bulacan. Saktong-sakto lang sa akin yung anghang niya. Tapos yung sinasabi kanina ni Ate Dolly na tamis, sobrang okay din. Hindi pa tapos sa pagpapakitang gilas ang grill pot ng San Rafael. Dahil ang susunod na iihawin ni Jennifer para naman sa seafood lovers. Una munang ibababad sa toyo ang mga pusit. Sa isang bowl, paghahaluin ng sibuyas, kamatis, paminta, seasoning at asin. Kapag ready na ang filling mixture, pwede na itong ipalaman sa loob ng pusit. Sunod na ibabalot ang mga pusit sa foil. At saka iihawin sa loob ng 30 minuto. Magkalipas ang kalahating oras, ready to taste na ang inihaw na pusit. Naku, sana sakto yung nilagay kong filling. Filling? Kailangan kainin natin to with feelings. Sarap! Walang kulang, guys. Sulit yung paggawa ng grilled pot. Matagal nang gamit sa pagluluto ng mga Pilipino ang palayok. Dahil sa hugis nito, mas pantay ang pagkalat ng init dito.
Bukod pa riyan, mas napapanatili ng palayok ang moisture na siyang nagbibigay ng mas malasa at mas malambot na pagkain. Magluluto tayo ngayon ng paksiw na bangus. Pero para mas masarap ito, iluluto natin sa palayok. Kasama ko dito si Ate Meli na ituturo sa atin kung paano ang bersyon ng mga taga-kalumpit ng paksiw na bangus. Una munang ilalagay ang suka at tubig sa palayok. Sunod na idadagdag ang ampalaya, talong, luya at siling haba. Timplahan ito ng asin at seasoning. At saka ilagay ang bangus. Takpan ito at pakuluin sa loob ng 15 minuto. Maya-maya lang, ready na ang paksiw na bangus na niluluto sa palayok. Panalo. Sarap. Pantay na pantay yung lasa. Saktong-sakto yung asim. Talagang nanuot na dun sa bangus mismo. Sarap. Okay yung luto ni nanay ah. Sipag, tiyaga at malikhaing mga kamay ang puhunan. Oh, ano? Ganda! Parang ano eh. Ano ba itsura? Orinola? Ah, ganun. Wow! Ayan po, ganun. Ay, oh, wow! Oh, wow! Nagkaroon na siya ng ganun, oh, ng labi. Sa paggawa ng mga produktong mula sa putik at lupa. Wow! Ang galing! Ganyan po. Ang mga likhang palayok at ihawan, tunay na nagbibigay ng kakaibang linamnam ng mga lutuin sa hapag. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Champion!